Pakisuyo, hayaan mo akong makapunta sa Pilipinas. Kahit isang beses lang. Hinding-hindi pwede. Masyadong mapanganib ang asa. Ang sandaling iyon ang nagpabago nang tuluyan sa takbo ng kanyang buhay. Si Anna Müller, na lumaki sa isang maliit na nayon sa timog ng Germany, ay nagkaroon ng hindi magandang pananaw sa mga Asyano dahil sa 3 taong pakikisama sa kanyang Chinese na kasama sa kwarto. Ngunit isang makasaysayang pagkikita sa isang Pilipina ang nagpabago sa lahat. Ano kaya ang kamangha-manghang pagbabagong ipinakita ng kanyang mga magulang na dating mahigpit na tumututol sa loob lamang ng ilang araw na pananatili sa Pilipinas? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng himalang ito. Ako ay isinilang sa isang maliit na bayan na tinatawag na Heidelberg sa estado ng Baden-Württemberg sa timog Germany. Ito ay isang napakaliit na lugar na wala pang 10,000 katao ang populasyon. Madalas sabihin ng mga turista na para itong isang nayon mula sa mga kuwentong pambata, ngunit sa totoo lang, nakakasakal manirahan dito. Kilala ng lahat ang isa't isa. At sa kaunting kakaibang kilos mo lang, agad nakakalat ang tsismis na mukhang may ginawa na namang kakaiba ang anak na babae ng pamilyang iyon. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang panaderya na minanapa mula sa aming mga ninuno. Lagi niyang sinasabi na dapat kong ipagpatuloy ang aming negosyo. Ngunit wala akong kahit katiting na interes dito. Ang aking ina naman ay nagtatrabaho sa front desk ng isang hotel habang pinagmamasdan ko ang kanyang paulit-ulit na gawain araw-araw. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magkakaroon ng ganoong klaseng buhay. Kaya naman, mula pa noong high school, idineklara ko nang lilipat ako sa Berlin. Noong una, mariin itong tinutulan ng aking mga magulang. Nag-aalala sila kung ano ang gagawin ng isang babaeng mag-isang maninirahan sa isang malaking lungsod. Ngunit hindi ako sumuko. Sa loob ng 2 taon, patuloy ko silang kinumbinsi. At nang sa wakas ay natanggap ako sa Environmental Science Program ng Universidad ng Berlin, pumayag na rin sila. Ang problema ay pera. Sobrang mahal ng upa sa Berlin. Kahit ang pinakasimpleng kwarto ay nagkakahalaga ng 750 euros kada buwan, isang halagang hindi kayang tustusan ng aming pamilya. Labis akong nasaktan nang makita kong pinipigilan ng aking ama ang kanyang mga luha. Habang sinasabing, "Ana, pasensya ka na. Sana mas malaki ang kinikita ni Papa." Kaya wala akong pagpipilian kundi mag-apply para sa isang dormitoryo. Sinabihan ako na mahigpit ang kompetisyon at baka hindi ako matanggap. Ngunit sa kabutihang palad, bigla akong nabigyan ng pagkakataon mula sa waiting list. Sa halagang 280 euros kada buwan. Sinabi ng aking mga magulang na kaya na nila iyon. Noong una, sobrang nasasabik ako. Kinikilig ako sa ideya na makakakilala ako ng mga bagong tao at magkakaroon ng sarili at malayang buhay. Pinili ko ang environmental science dahil sa magandang kalikasan ng aming bayan. Lumaki ako na iniisip na normal lang ang sariwang hangin, malinis na tubig at lunti ang kagubatan. Ngunit nang makarating ako sa lungsod, doon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang mga iyon. Nagpasya akong kunin ang kursong ito dahil gusto kong magkaroon ng trabaho na nagpoprotekta sa magagandang kapaligiran. Ngunit nang magsimula na akong manirahan sa dormitoryo, doon ko tunay na naramdaman kung gaano kahalaga ang kapaligiran. Ang una kong kasama sa kwarto ay isang babaeng estudyante mula sa China na nagngangalang Maylin. Mukha siyang nasa mga 20 anyos, tahimik, at sa unang tingin, mukhang mabait naman. Magalang siyang bumati. "Hello, nice to meet you." At mukhang masipag mag-aral. Subalit, wala pang 1 linggo ng aming pagsasama, ganap na nagbago ang aking pananaw. Nakakagulat talaga. Hindi kailanman naguhugas si Maylin pagkatapos gumamit ng aming shared kitchen. Iniiwan niya lang ang kalan na puno ng mantika at ang lababo na barado ng mga tirang pagkain. Noong una, inisip ko na baka nakalimutan niya lang, ngunit paulit-ulit itong nangyari. Minsan, kahit nasunog na ang pagkain sa kaldero, iniiwan niya lang itong nakababad sa lababo ng ilang araw. Ang pinaka-nakakagulat ay ang kanyang personal na kalinisan. Halos 1 beses lang sa 3 araw kung maghugas ng buhok si Maylin. Noong una, inisip ko na baka ako lang sobrang sensitibo. Kaya maingat ko siyang tinanong, "Mayroon bang espesyal na dahilan kung bakit hindi ka madalas maghugas ng buhok?" Tumawa lang siya at sinabing, "Ganito talaga ang normal. Masisira ang buhok mo kapag madalas ka maghugas. Sa China, lahat kami ganito." Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala. Mas malala pa ang kalagayan ng banyo pagkatapos niyang maligo. Ang sahig ay puno ng mahahabang itim na buhok na parang sapot na basa.
at may mga latak ng sabon at bula ng shampoo kung saan-saan. Ang salamin ay may mga tuyong patak ng tubig na nag-iwan ng puting mantsa. At kahit mahulog ang tuwalya sa sahig, pupulutin niya lang ito at gagamitin ulit. Ang talagang hindi ko matiis ay ang ref. Nagluluto si Maylin at iniiwan niya ang pagkain ng ilang araw. May mga pagkain na may amag na. At ang maasim at mabahong amoy mula sa mga nabubulok na prutas ay sumasalubong sa akin tuwing bubuksan ko ang ref. Nang sabihin ko, Maylin, sa tingin ko dapat mo nang itapon ito. May amag na. Sinabi lang niya na pwede pa yan kainin. Pero hindi naman niya kinakain at hinahayaan lang doon. Sobrang hirap. Ang pinakamalala ay ang pamamahala niya sa kanyang mga damit. Halos isang beses sa isang linggo lang siya kung magpalit ng damit panloob. Nang makita ko ang tumpok ng maruruming damit panloob sa tabi ng kanyang kama, talagang nagulat ako. Naisip ko, normal ba ito? O ako lang ba ang sobrang sensitibo? Sa huli, kinailangan ko nang magsuot ng maskara tuwing papasok ako sa aming kwarto. Sobrang tindi ng amoy. Ang amoy ng katawan ni Maylin na hindi naliligo. Ang amoy ng kanyang mga maruruming damit. At ang amoy ng mga bulok na pagkain ay naghahalo-halo. Kaya't hirap na akong huminga. Kahit ang mga kaibigan ko na bumibisita sa aming kwarto ay agad na umaalis at nagsasabing, Ana, medyo kakaiba ang amoy dito. Sa tuwing nangyayari iyon, hiyang-hiya ako. Pagkatapos ng halos 4 na buwan ng pagtitiis, naglakas loob akong kausapin si Maylin. Maylin, dahil pareho tayong nakatira dito, sana naman ay mapanatili nating mas malinis ang ating espasyo. Lalo na sa shared kitchen at banyo. Sana ay linisin mo pagkatapos mong gamitin. Ngunit, ang reaksyon ni Maylin ay talagang hindi ko inaasahan. Sumimangot siya at sinabing, Ana, masyado kang sensitibo. Normal lang ito. Sa China, ganito kaming lahat namumuhay. Ikaw lang ang kakaiba. Pinalabas pa niya na ako ang may problema. Sa sandaling iyon, talagang nagalit ako. Hindi ako sensitibo. Ito ay usapin ng pangunahing respeto at kalinisan. Paano niya nasabing ako ang kakaiba? Sinabi ko, hindi ito tungkol sa pagiging sensitibo. Ito ay tungkol sa pangunahing asal. Pero bumulong lang si Maylin. Ang mga aliman, ang aarte. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang at umiiyak na nagsumbong. Mama, hindi ko na kaya. Stress na ako sa kasama ko dito. Kailangan kong magsuot ng maskara araw-araw. Sinabi ng aking inaana. Magtiis ka pa ng kaunti. Magkaiba ang kultura ninyo. Subukan ninyong mag-unawaan. Ngunit kinampihan ako ng aking ama. Kahit na dapat pa rin niyang sundin ang mga pangunahing tuntunin ng pakikipagkapwa. Hindi naman ganoon kasensitibo ang anak ko. Pagkatapos noon, lalo kaming nagkalayo ni Maylin. Halos hindi na kami nagbabatian at nag-uusap lang kapag talagang kinakailangan. Gumagamit ako ng kusina kapag wala siya at ganoon din sa banyo para kaming magkahiwalay na namumuhay sa iisang kwarto. Lumipas ang mga buwan ng paghihirap. Araw-araw akong na-stress at naapektuhan na rin ang aking mga grado. Hindi ako makapag-concentrate. At dahil iniiwasan ko manatili sa kwarto, nawalan ako ng lugar para mag-aral. Nagtatagal ako sa library hanggang sa oras na ito'y magsara para lang madelay ang pag-uwi ko sa dormitoryo. Isang araw, isang himala ang nangyari. Biglang sinabi ni Maylin na lilipat na siya sa ibang dormitoryo. Lilipat daw siya sa isang lugar kung saan magkakasama ang kanyang mga kaibigang Chinese. Sa totoo lang, sobrang saya ko. Naisip ko. Sa wakas, matatapos na ang bangungot na ito. Pagkaalis ni Maylin, ang sumunod na 10 araw ay parang langit. Sa unang pagkakataon, nalaman ko kung gaano kasarap ang mamuhay sa isang espasyong para sa iyo lang, kung saan malaya kang makahinga at manatili sa isang malinis at maayos na silid. Ang kusina at banyo ay malinis ayon sa gusto ko. At wala akong dapat ipag-alala tungkol sa amoy. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Pagkalipas ng 3 araw, bumisita ang tagapamahala ng dormitoryo na si G. Schmidt at sinabing, Ana, may bago kang kasama sa kwarto. Isa ring dayuhang estudyante. Galing din daw sa Asia. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanigas ang aking mukha. Mula na naman po sa Asia? Nanginginig kong tanong. Ang estudyanteng ito ay mula sa Pilipinas. Sabi ni G. Schmidt, environmental science din ang kurso niya. Kaya magkakasundo kayo. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Ngunit wala akong kahit anong inaasahan. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan na si Sophie. Sophie, may bago na naman akong kasama sa kwarto.
Taga-Asia na naman. Taga-Pilipinas daw ngayon. Pero sobrang nag-aalala ako. Paano kung katulad na naman siya ni Maylin? Ana, hindi naman siguro lahat ng Asyano ay pare-pareho, sabi ni Sophie. Narinig ko, iba raw ang Pilipinas sa China. Ngunit sa isip ko, nakabuo na ako ng konklusyon. Pare-pareho lang siguro ang mga taga-Asya. Sana lang, malinis siyang tao. Ang hindi ko pa alam noon ay ang bagong pagkikitang ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Sino kaya ang darating? 4 na araw matapos kong matanggap ang balita tungkol sa bagong kasama sa kwarto, dumating na ang araw na iyon. Bandang 2:00 ng hapon, narinig ko ang tunog ng maleta sa pasilyo at may kumatok sa aming pinto. Pinatibay ko ang aking loob at binuksan ang pinto. Puno ako ng pag-aalala. Paano kung katulad na naman siya ni Maylin? Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko. Isang babaeng Asyano na medyo maliit pero napakalinis at presentable ang nakatayo sa harap ko. Maayos ang kanyang buhok at damit. Walang kahit isang gusot. Higit sa lahat, may mabango siyang amoy. Kabaligtaran ng mabahong amoy na nagmumula kay Maylin. Ako si Bea, isa akong exchange student mula sa Pilipinas. Ikinagagalak kitang makilala. Habang sinasabi niya iyon, magalang siyang yumuko. Ang kanyang boses ay masayahin at magalang. Ngunit sa isip ko, baka sa panlabas na anyo lang iyan. Si Maylin din naman. Mukhang maayos noong una. Hi. Ako naman si Ana. Sagot ko, habang nag-iingat pa rin sa aking isipan. Baka paglipas ng ilang araw, lalabas din ang tunay niyang ugali. Dala ni Bea ang 2 malalaking maleta at lalo akong namangha sa mga bagay na inilabas niya mula roon. Lahat ay nakaayos ng napakasistematiko. Ang mga damit ay nakahiwalay ayon sa uri at nakabalot pa, habang ang mga pampaganda ay nasa maliliit na pouch ayon sa laki. Maging ang kanyang mga personal na gamit ay malinis na nakaayos. Ang galing mo namang mag-ayos? Sabi ko. Ngumiti si Bea at sumagot. Sa Pilipinas, kasanayan na namin ito. Lalo na kapag nakikibahagi ka sa espasyo ng ibang tao, kailangan maging mas maingat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naalala ko si Maylin at nagkaroon ako ng magkahalong emosyon. Totoo kaya yan? Nag-alinlangan ako. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Ngunit ang paraan niya ng pag-aayos ng gamit ay talagang kahanga-hanga. Inayos niya ang kanyang mga pampaganda sa kanyang mesa ayon sa laki. At isinabit ang kanyang mga damit sa aparador ayon sa kulay. Nagdala pa siya ng mga transparent na organizer para sa kanyang mga pagkain na ilalagay sa shared ref para hindi magkahalo sa pagkain ng iba. Paliwanag niya. Dahil magkasama tayong gumagamit ng ref, dapat laging malinis. Sa isip ko, ngayon sinasabi mo yan. Pero tingnan natin sa susunod. Si Maylin din kasi, maayos kausap noong una. Nang unang gabi, dumating ang tunay na pagsubok. Naligo si Bea. Sobrang kinabahan ako. Paano kung iiwan niyang magulo ang banyo, tulad ni Maylin? Sa isip ko, nagdasal ako na sana ay gamitin niya ito ng maayos. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas si Bea at laking gulat ko. Pagpasok ko sa banyo, mas malinis pa ito kaysa dati. Walang kahit isang patak ng tubig sa sahig. Malinis na pinunasan at kumikinang ang salamin. Maging ang drain ay malinis. Paano mo nagawang maging ganito kalinis? Tanong ko. Lagi kong nililinis pagkatapos kong gumamit. Para sa susunod na gagamit. Sabi niya na parang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, hiyang-hiya ako. Akala ko malinis na akong tao. Pero kumpara kay Bea, wala ako. Ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan sa aking isipan. Baka dahil unang araw pa lang niya kaya ganyan. Magbabago rin yan paglipas ng panahon. Ganoon din kasi si Maylin noong unang linggo. Ngunit, lumipas ang 1 linggo at ganoon pa rin si Bea. Gigising siya ng 6:00 ng umaga para mag-ehersisyo. Maghihilamos at mag-aalaga ng balat ng 7:00. Gabi-gabi siyang naguhugas ng buhok. At 2 beses sa 1 linggo, naglalagay pa siya ng hair pack. Okay lang bang maghugas ng buhok araw-araw? Sa Germany, sinasabi nila na sapat na ang tuwing 2 araw? Tanong ko. Siyempre naman, maghapon kang nasa labas. Hindi ba't madumi yun kung hindi mo huhugasan? Sa Pilipinas, araw-araw kaming naguhugas. Sagot niya. Sa 2 linggo, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Gaya ng dati, bumili ako ng mineral water pag-uwi ko. Nagtatakang nagtanong si Bea. Ana, bakit ka laging bumibili ng tubig?
Mukhang nauubos mo ang 6 na bote sa isang araw. Hindi kasi maiinom ang tubig sa gripo dahil sa apog. Ganoon talaga sa Germany. Kakaiba ang lasa at sumasakit ang tiyan ko. Paliwanag ko. Ngumiti si Bea at sinabing, "Ganoon ba? Sa Pilipinas, hindi rin namin iniinom ang tubig sa gripo. Pero hindi dahil sa apog, kundi para makasiguro lang. Pero mayroon kaming mga water filter o bumibili kami ng malalaking purified water." Hindi ako makapaniwala. Talaga? Paano kayo nagmumumog o naghihilamos? Sa paghilamos at pagmumumog, tubig gripo lang. Pero ang tubig sa Germany, kakaiba. Pansin mo ba? Medyo magaspang sa balat at buhok? Sagot niya. Sa sandaling iyon, talagang nagulat ako. So, sa tingin mo ang tubig dito ang dahilan kung bakit magaspang ang balat ko? Oo, malamang. Ang tigas ng tubig dito. Sa Pilipinas, mas malambot ang tubig, kaya mas banayad sa balat at buhok. Naging curious ako, kaya nagtanong pa ako. Hindi ba nagiging magaspang ang buhok mo? Hindi. Sa Pilipinas, malambot ang buhok ko pagkatapos maligo. Dito sa Germany, kailangan kong gumamit ng conditioner ng 2 beses. Nakakainis. Sa 3 linggo, inalok ni Bea na turuan ako kung paano mag-alaga ng balat. Ana, medyo tuyo ang balat mo. Baka dahil sa tubig dito. Gusto mo bang subukan ang mga produktong gamit ko? Dahil sa kuryosidad, pumayag ako. Ang skincare routine na itinuro ni Bea ay isang bagong mundo para sa akin. Nagsimula kami sa double cleansing. Unang gumamit ng cleansing oil para alisin ang makeup at pagkatapos ay foam cleanser para maghilamos ulit. Bakit kailangan 2 beses? Tanong ko, para matanggal ng husto ang dumi at mas maabsorb ng balat mo ang mga susunod na produkto. Paliwanag niya. Sumunod ang toner, essence at serum. Kapag naglalagay ka, dahan-dahan mong itap. Huwag mong kuskusin. Turo niya. Noong una, naisip ko na ang hassle. Pero nang subukan ko, naramdaman kong mas naging malambot at hydrated ang aking balat. Ang pinakakakaiba para sa akin ay ang essence. Ano ito? Tanong ko. Ito ay isang produkto na sikat sa Asia. Inilalagay ito sa pagitan ng toner at serum para magbigay ng nutrisyon sa balat, paliwanag niya. Pagkatapos kong ilagay, naramdaman ko talagang lumambot ang aking balat. Pagkalipas ng 1 buwan ng pagsunod sa skincare routine na itinuro ni Bea, isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Ang aking balat ay naging mas malambot at nagkaroon ng glow. Maging ang kaibigan kong si Sophie ay nagsabi, "Ana, may nagbago sa'yo. Ang ganda ng kutis mo ngayon." "Bey, saan mo binibili lahat ng produktong ito?" Tanong ko. Karamihan dito ay dala ko mula sa Pilipinas. Meron din dito sa Germany, pero doble ang presyo. Sagot niya. Ipinakita niya sa akin sa kanyang telepono ang presyo ng mga Filipino cosmetics. At laking gulat ko. Ang isang produkto na nagkakahalaga ng 45 euros sa Germany ay nasa 12 euros lang sa Pilipinas. Habang kasama ko si Bea, ang pinakahumanga sa akin ay ang paraan niya ng paggamit sa aming shared space. Tuwing gagamit siya ng kusina, agad niyang hinuhugasan ng mga ginamit niyang plato at pinupunasan hanggang sa kuminis ang kalan at lababo. Noong una, inisip ko na sobra naman. Pero habang tumatagal, nakita ko kung gaano ito kaganda. Bey, hindi ka ba napapagod na gawin yan palagi? Tanong ko. Hindi naman. Sa Pilipinas, ito ang basic. Dapat laging malinis, lalo na't may ibang taong gagamit, sabi niya. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unti ko na rin siyang ginaya. Dahil sa impluwensya ni Bea, nagsimula akong magbago. Hindi lang ang skincare ko, kundi pati na rin ang aking mga gawi sa buhay. Nililinis ko na ang aking ginamit na espasyo at mas naging maingat sa personal na kalinisan. Higit sa lahat, natuto akong maging mas maalalahanin sa ibang tao. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Ang prejudice ko laban sa mga Asyano na dulot ni Maylin ay tuluyan nang nawala. Natuklasan ko na ang mga tao sa Asya ay magkakaiba depende sa kanilang bansa. Isang araw, sinabi ni Bea na ipagluluto niya ako ng pagkaing Pilipino. Nagluto siya ng adobo. Bukod sa masarap ang lasa, ang proseso ng kanyang pagluluto ay napakalinis. Tuwing maghahanda siya ng sangkap, hinuhugasan niya ang sangkalan at kutsilyo at nagliligpit siya habang nagluluto. Napakalayo ng pagkakaiba nila ni Maylin. Lahat ba ng Pilipino ganito magluto? Tanong ko. Oo,
Basic na sa amin ang kalinisan. Lalo na kapag ipinagluluto mo ang ibang tao. Kailangan mas maingat ka, sagot niya. Nang matikman ko ang adobo, napakasarap. Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Tanong ko. Oo, at ang mga sangkap ay dala ko pa mula sa Pilipinas. Mahirap kasing makahanap ng tunay na toyo at suka dito. Sabi niya, idinagdag pa niya. Ana, kung makakapunta ka sa Pilipinas, maraming masasarap na pagkain doon. Sa sandaling iyon, unang pumasok sa isip ko ang pagnanais na makapunta sa Pilipinas. Ang Pilipinas na nakikita ko sa pamamagitan ni Bea ay tila isang masaya, mainit at maayos na bansa. Masarap ang pagkain at tila napakasarap manirahan doon. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, mayroon pa ring pagdududa. Totoo kayang ganoon ka-perpekto ang Pilipinas na sinasabi ni Bea? O baka espesyal lang talaga si Bea? Ang pagdududang iyon ay unti-unting lumaki at hindi ko akalain na ito ang magiging daan para sa isang pagkakataon na tuluyang magpapabago sa aking buhay. Habang unti-unting lumalaki ang aking pagdududa, isang tila nakatadhanang pagkakataon ang dumating. Isang araw, biglang sinabi ni Bea sa akin, Ana, malapit nang matapos ang exchange program ko at kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Gusto mo bang sumama para maranasan mo ang bansa namin? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Talaga? Pwede akong sumama? Ngunit agad na bumalik sa akin ang realidad. Imposibleng payagan ako ng aking mga magulang. Paano hindi ako marunong ng wika ninyo? Tanong ko. Marahang ngumiti si Bea at sinabing, Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa lahat. Sa sandaling iyon, naging masidhi ang pagnanais kong pumunta. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. At tulad ng inaasahan, isang malabag yung pagtutol ang sumalubong sa akin. Ano? Pupunta ka ng Pilipinas? Malakas sa sigaw ng aking ama sa telepono. Ana, nababaliw ka na ba? Pupunta ka sa ganoong kapanganib na lugar? Papa, hindi mapanganib ang Pilipinas, sabi ni Bea. Ano bang alam ng batang yun? Sigaw ng aking ama. Lahat ng bansa sa Asya ay pare-pareho. Mahirap, marumi, at mapanganib. Umiiyak na sabi ng aking ina. Ana, parang awa mo na. Itigil mo na yung nakakatakot na ideyang yan. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala? Pero mama, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi pwede. Mariing sabi ng aking ama. Sinabi ko nang hindi pwede. Sa sandaling iyon, talagang nagalit ako. Bakit ayaw ninyo nang walang sapat na dahilan? Anong dahilan pa ang kailangan mo? Ayaw ng magulang mo? Lalong lumakas ang boses ng aking ama. Nang gabing iyon, iyak ako ng iyak. Pinatahan ako ni Bea. Ana, okay lang yan. Bigyan mo sila ng panahon. Dahan-dahan mo silang kausapin. Ngunit tila mahirap baguhin ang matigas na pagtutol ng aking mga magulang. Pagkalipas ng isang linggo, isang mas nakakagulat na pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang aking mga magulang sa Berlin. Nagkita kami sa lobby ng dormitoryo. At ang unang sinabi ng aking ama ay talagang nakakagulat. Ana, kaya kami naparito ay para sabihin hindi ka pwedeng pumunta ng Pilipinas. Papa, bakit kailangan ninyong gawin to? Umiiyak na sabi ng aking ina. Ana, alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Dahil sinabi mong pupunta ka sa isang malayong at mapanganib na lugar? Mama, hindi nga po mapanganib ang Pilipinas. Tumayo ang aking ama sa galit. Tumigil ka na. Ano bang alam mo? Lahat ng yan ay nakita mo lang sa TV. Eh kayo, Papa? Anong alam ninyo tungkol sa Pilipinas? Nakapunta na ba kayo doon? Ana, galit na galit ng aking ama. Ganyan ka na ba sumagot sa magulang mo? Nang araw na iyon, grabe ang aming pag-aaway. Sa huli, sinabi ng aking ama, kung yan ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. At umalis sila. Pagkatapos noon, nagsimula ang isang napakahirap na panahon. Tuluyan kaming nawalan ng komunikasyon ng aking mga magulang. Para kumita ng panggastos, nagsimula akong magtrabaho sa isang cafe. Ngunit ang 6 na oras na trabaho araw-araw habang nag-aaral ay sobrang nakakapagod. Isang buwan ang lumipas, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Biglang dumating ang aking ina. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang aking ama. Ana, umiyak ang aking ina nang makita ako. Hindi namin alam na ganito ka na pala kahirap. Tila nagulat sila sa aking payat at pagod na itsura.
Tahimik lang akong tinitigan ng aking ama bago sinabing, Ana, patawarin mo kami. Papa, masyado kaming naging padalos-dalos. Hindi man lang namin pinakinggan ang gusto mo. Sa sandaling iyon, sobrang naantig ako. Ngunit tutol pa rin sila sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas, hindi pa rin pwede. Masyadong mapanganib. Noon lumitaw si Bea. Magandang araw po. Ako po si Bea, ang kasama sa kwarto ni Ana. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng aking mga magulang si Bea. Napakaayos at magalang ni Bea at bumati siya sa perpektong Aleman. Ginoo, Ginang, may gusto po akong sabihin sa inyo tungkol kay Ana. Tila nagulat ang aking mga magulang. Masyadong perpekto ang Aleman ni Bea. Nagpatuloy si Bea. Noong unang dating ko po sa Germany, takot na takot po ako. Lahat ay bago at mahirap. Pero si Ana po, tinulungan niya ako ng husto. Talaga? Nagpakita ng interes ang aking ina. Opo, si Ana po ang tumulong sa akin para maka-adjust sa buhay dito sa Germany. Tinuruan niya ako ng Aleman at lagi niya akong dinadamayan kapag malungkot ako. Nagpatuloy si Bea. Ang Pilipinas po ay isang ligtas na bansa. Mas ligtas pa po kaysa sa Germany. Kahit maglakad ka mag-isa sa gabi, hindi po mapanganib at napakaganda ng seguridad. Nagdududang nagtanong ang aking ama. Totoo ba yan? Iba ba sa Asia na alam namin? Opo, ang Pilipinas po ay isang umuunlad na bansa. Maunlad na rin po ang teknolohiya at mataas ang antas ng edukasyon. At ako po ang bahala kay Ana sa lahat ng bagay. Noon, inilabas ni Bea ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan ng Pilipinas. Mga malilinis na lungsod, modernong gusali, at maayos na mga lugar. Talagang namangha ang aking mga magulang. Ito ba talaga ang Pilipinas? Tanong ng aking ama na hindi makapaniwala. Opo. Iyan po ang Maynila. Doon po titira si Ana. Maingat na nagtanong ang aking ina. Paano ang pagkain? Makaka-adjust kaya ang anak namin? Ngumiti si Bea at sumagot. Huwag po kayong mag-alala. Napakaraming iba't ibang pagkain sa Pilipinas. Marami ring pagkain kanluranin. At siguradong magugustuhan ni Ana ang mga masusustansyang pagkain doon. At sinabi niya ang pinakamahalagang salita. Ginoo, Ginang, si Ana po ay isang napaka-espesyal na tao. Kung paano niya ako tinulungan. Sigurado po ako magugustuhan din siya ng pamilya ko. At ipinapangako ko po, poprotektahan ko siya. Halos isang oras na nag-usap ang aking mga magulang at si Bea. At unti-unting lumambot ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na noong ipinaliwanag ni Bea ng detalyado ang sistema ng edukasyon at ang ligtas na kapaligiran sa Pilipinas. Seryosong nakinig ang aking mga magulang. Biglang nagtanong ang aking ama ng isang mapagpasyang tanong. Bea, maging tapat ka. Aalagaan mo ba talaga ng mabuti ang anak namin? Seryosong sumagot si Bea. Opo, ipinapangako ko. Gagawin ko po ang lahat para maging ligtas at masaya si Ana sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, napaluha ang aking ina. Ana, gusto mo ba talagang pumunta? Opo, Mama. Gustong-gusto ko po. Nag-isip ng matagal ang aking ama bago bumuntong hininga. May kondisyon. Nanabik ako. Kailangan mong tumawag sa video call tuwing linggo. At kung may mangyari, tumawag ka agad. At kung sa tingin mo ay mapanganib, uuwi ka kaagad. May papangako mo ba? Sobrang saya ko. Opo, ipinapangako ko. Maraming salamat po. Niyakap ako ng mahigpit ng aking ina Ana. Mag-iingat ka ha. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Sabi niya habang umiiyak. Inilagay din ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Ana, nagtitiwala sa iyo si Papa. Pero kailangan mo talagang mag-ingat. At sa wakas, natuloy ang aking pagpunta sa Pilipinas. Ngunit, mayroon pa ring halong takot at pananabik sa aking dibdib. Matapos makuha ang pahintulot ng aking mga magulang, nagsimula na ang aking paghahanda para sa Pilipinas. Ngunit habang naghahanda ako, maraming alalahanin ang lumitaw. Kakayanin ko kaya sa Pilipinas? Kahit sinabi ni Bea na, Ana, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat. Kinakabahan pa rin ako. Sa loob ng 2 buwan, pupunta na talaga ako sa Pilipinas. 1 linggo bago ang aking pag-alis, biglang dumating ang aking mga magulang sa Berlin at sinabing, Ana, sasama kami sa Pilipinas. Ano po? Talaga? Sobrang nagulat ako. Ngumiti ang aking ama at sinabi,
Kailangan naming makita mismo kung saan titira ang anak namin. At gusto rin naming batiin ang mga magulang ni Bea. Ana, na-curious din si Mama kung anong klaseng lugar ang Pilipinas, sabi ng aking ina. At noong Marso 2024, dumating kami kasama ang aking mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba pa lang namin ng eroplano, nakaranas agad kami ng unang sorpresa. Ang airport ay napakalinis at moderno. Wow, ito ba talaga ang airport sa Pilipinas? Manghang sabi ng aking ama. Mas maganda pa kaysa sa airport sa Germany. Sabi naman ng aking ina. Sinalubong kami ni Bea sa airport at magalang na bumati sa aking mga magulang. Tita, tito, welcome po sa Pilipinas. Ana, ito ba talaga ang Asia? Tanong ng aking ama na hindi makapaniwala. Ngumiti si Bea at sumagot. Opo, ganito po ang Pilipinas. Papunta sa aming tutuluyan. Sumakay kami ng tren. Doon, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na eksena. Isang lalaki ang mahimbing na natutulog sa upuan ng tren. At sa tabi niya ay nakalapag lang ang kanyang mamahaling laptop at cellphone. Okay lang ba siyang matulog ng ganyan? Nag-aalalang tanong ng aking ama. Opo, normal lang po yan dito sa ilang lugar sa Pilipinas. Walang gagalaw niyan. Sagot ni Bea na parang normal lang. Sobrang nagulat ang aking ina. Sa Germany, wala pang 10 minuto, wala na yan. Pagtingin namin sa paligid ng tren, talagang nakakamangha. Ang mga tao ay maayos na sumusunod sa pila at nagbibigayan. Higit sa lahat, ang makitang mga babaeng mag-isang naglalakbay sa gabi ay labis na ikinagulat ng aking mga magulang. Ligtas pala para sa mga babae na maglakad mag-isa dito sa gabi. Manghang sabi ng aking ina. Pagdating namin sa aming tutuluyan, ang una kong ginawa ay maligo. Sinubukan kong ikabit ang water filter na dala ko mula sa Germany. Ngunit pinigilan ako ni Bea. Ana, hindi mo yan kailangan. Malinis ang tubig dito sa Maynila. Pero hindi iniinom. Okay lang yan gamitin sa paliligo. Nag-aalinlangan ako maghilamos gamit ang tubig mula sa gripo. Ngunit naking gulat ko. Ang tubig ay malambot at malinis. Walang gaspang na nararamdaman ko sa Germany. Ang lambot ng tubig. Hindi ko na malayang nasabi ko. Pagkatapos kong maligo, lalo akong namangha. Hindi magaspang ang aking buhok. Sa Germany, kailangan kong gumamit ng maraming conditioner. Pero dito, shampoo lang. Malambot na ang buhok ko. Mama, Papa, ang ganda ng tubig dito. Tuwang-tuwa akong sabi sa aking mga magulang. Sinubukan din nila at talagang nagulat. Talagang ibang-iba sa tubig sa Germany, sabi ng aking ama. Nang unang gabi, ipinatikim sa amin ni Bea ang mga pagkaing Pilipino. Sinigang, kare-kare, lechon. Lahat ay iba-iba at masasarap. Lahat ba ito ay pagkaing Pilipino? Gulat na tanong ng aking ina. Opo, napakaraming iba't ibang pagkain sa Pilipinas. Buong pagmamalaking sabi ni Bea. Sa ikalawang araw, nagmungkahi si Bea. Gusto niyo po bang pumunta sa BGC High Street? Napakagandang lugar po doon. Tiningnan ko ang relo, 11:00 na ng gabi. Isang oras na hindi kami lalabas sa Germany. Okay lang bang lumabas sa ganitong oras? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Ngumiti si Bea at sumagot. Sa Pilipinas po, lalo na dito, napakaligtas kahit gabi. Maraming tao ang namamasyal. Pagdating namin sa BGC, talagang namangha kami. Kahit pasado 11:00 na ng gabi, napakaraming tao. May mga pamilyang nakaupo sa damuhan, mga magkasintahang naglalakad, at mga babaeng mag-isang nag-eehersisyo. 11:00 na ba talaga ng gabi? Tanong ng aking ama na hindi makapaniwala. Hindi natin to maiisip na mangyari sa Germany, sabi rin ng aking ina. Ang ganda ng mga ilaw at tanawin, at ang simoy ng hangin ay presko. Ana? Biglang seryosong sabi ng aking ama. Patawarin mo si Papa. Nagkaroon ako ng maling akala sa Pilipinas. Hindi ko alam na ganito pala kaligtas at kagandang bansa ito. Tumango ang aking ina. Ako rin. Nagulat talaga ako. Parang mas ligtas pa kaysa sa Germany. Sa sandaling iyon, sobrang naantig ako. Malapit na akong maiyak nang makita kong naranasan mismo ng aking mga magulang at tinanggap ang Pilipinas. Mama, Papa, kung sasabihin kong gusto kong manirahan dito, ano po ang sasabihin ninyo? Maingat kong tanong. Nag-isip ng matagal ang aking ama bago sumagot Ana. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin ako. Pero sa bansang ito,
Mukhang mapagkakatiwalaan naman. Ana, panatag na rin si Mama. Kung ganito kaligtas dito, mukhang okay lang, sabi ng aking ina. Sa ikatlong araw, nakilala namin ang mga magulang ni Bea. Napakabait at magiliw nila. Kahit hindi sila marunong mag-aliman, si Bea ang nagsalin. At ramdam na ramdam namin ang kanilang pagtanggap. Nabalitaan po namin na malaki ang naitulong ni Ana sa aming anak. Maraming salamat po, sabi ng ina ni Bea. Sana po ay alagaan ninyo ang aming anak, sabi naman ng aking mga magulang. Huwag po kayong mag-alala. Ituturing po namin siyang parang sarili naming anak, pangako ng mga magulang ni Bea. Sa sandaling iyon, sobrang naantig ako. Hindi ko akalain na sa isang bansang may ganito kababait na tao ako maninirahan. Pagkalipas ng isang linggo, araw na para bumalik sa Germany ang aking mga magulang. Sa airport, habang nagpapaalam, sinabi ng aking ama, Ana, patawarin mo si Papa. Nagkaroon ako ng maling akala sa Pilipinas. Napakagandang bansa pala nito. Ibang-iba sa inaakala namin. Lalo na ang kabaitan ng mga tao. Umiiyak na sabi ng aking ina. Ana, sana magkaroon ka ng maraming magagandang karanasan dito. Nagustuhan ko na rin ang Pilipinas. Lalo na yung mga taong natutulog sa tren. Nagulat talaga ako. Pagkaalis ng aking mga magulang, nagsimula na ang aking buhay sa Pilipinas. Noong una, nahirapan ako dahil sa wika, ngunit malaki ang naitulong ni Bea. Isang buwan ang lumipas, isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Gumanda ng husto ang aking balat. Ang dati kong laging tuyong balat sa Germany ay naging malambot at makinis. Ana, ang ganda ng kutis mo ngayon, sabi ni Bea. Tumingin ako sa salamin at nagulat din. Mukhang dahil nga sa tubig at sa klima. Sabi ko, oo. Maganda talaga ang klima dito sa Pilipinas, sabi ni Bea. Sa ikalawang buwan, tuluyan na ako naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Unti-unti na ako natututo ng Tagalog at nagkaroon na rin ng mga kaibigan. Higit sa lahat, bawat araw ay bago at masaya. Isang araw, nag-video call kami ng aking mga magulang at laking gulat nila. Ana, ang sigla mo ngayon. Masayang sabi ng aking ina. Mukhang masaya ka sa buhay mo sa Pilipinas ha? Natatawang tanong ng aking ama. Opo, sobrang saya. Araw-araw ay puno ng sorpresa at kasiyahan. At napakaligtas po dito. Pagkalipas ng 3 buwan, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Naisip kong gusto ko nang manirahan sa Pilipinas ng tuluyan. Nang ikonsulta ko kay Bea kung paano ko sasabihin sa aking mga magulang, pinayuhan niya ako. Mas mabuting maging tapat ka sa kanila. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. Mama, Papa, may mahalaga po akong sasabihin. Ano yon? Curious na tanong ng aking ina. Gusto ko na po sanang manirahan dito sa Pilipinas. Saglit na natahimik. Ngunit, taliwas sa inaasahan ko, tumawa ang aking ama at sinabi, Ana, inaasahan na namin yan. Naramdaman na namin yan mula pa noong namamasyal tayo sa BGC. Talaga po? Kung ganyan ka kasaya, bakit kami tututol? Nakita naman namin kung gaano kaganda ang Pilipinas, sabi ng aking ina. Pero may kondisyon. Sabi ng aking ama, kailangan mong umuwi sa Germany 3 beses sa isang taon. At kami naman, bibisita kami dyan sa Pilipinas. Kakain ulit tayo ng lechon. Sobrang saya ko. Opo, ipinapangako ko. At ganoon nagsimula ang aking bagong buhay sa Pilipinas. Kapag iniisip ko ngayon, nakakamangha talaga. Ang prejudice na nabuo dahil kay Maylin ang siyang nagdala sa akin sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, napakasaya ko sa aking buhay dito sa Pilipinas. Gumaling na ako sa pagsasalita ng Tagalog at marami na akong mga kaibigang Pilipino. Higit sa lahat, araw-araw akong malusog habang tinatangkilik ang magandang klima. Mahal na rin ng aking mga magulang ang Pilipinas. Tuwing 2 buwan, bumibisita sila at nagsasama-sama kami. Sa bawat pagbisita nila, lagi nilang sinasabi, napakasarap talagang manirahan sa Pilipinas. Lalo na ang kaligtasan at kabaitan ng mga tao, kahanga-hanga. Ang buhay kong binago ng isang kaibigan, isang kamangha-manghang kwento, hindi ba? Hanggang ngayon, tuwing umaga, habang naliligo, nagpapasalamat ako. Dahil sa Pilipinas, araw-araw akong nakakaranas ng himala. Ang paglalakbay ng himalang ito, na nagsimula sa aking pagkikita kay Bea, ay nagpapatuloy pa rin.